Hello guys, ang ating pag-aaralan ngayon kung bakit ba o anong dahilan bakit napako sa krus ang ating Panginoon na si Jesucristo. Yun, nakasulat naman sa Bible na siya ay ipapako sa krus bilang ating Savior, bilang tagaligtas natin, bilang tagalinis ng buhay natin, bilang tulay sa langit. Pero aalamin pa natin ang ibang dahilan kung bakit pinako sa krus ang ating Panginoon. Yun. Alam naman natin na anak ng Diyos si Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Pinadala siya dito sa lupa ng katawang tao sa ating ina na si Maria. Yun, sa taga Bethlehem. Siya, nagpakita sa kanya ang isang anghel. Tapos sabi sa anghel sa kanya na manganganak siya at mababasayo ang Espiritu Santo at magkakaroon ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Jesus. Yung tumanda na si Jesus, nagpatuloy na siya na nangangaral sa mga tao. Ano ang ibig sabihin na namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan? Yun, para sa ating mga kasalanan. Nakasulat dito. Kung hindi namatay si Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan, kahit sino man ang maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Ibig sabihin, siya ang daan, siya ang tulay papunta sa langit at katotohanan. Tunay siya, tunay katotohanan. Siya ang totoo, basta siya yung totoo. At ang buhay na walang hanggan ay makakapunta sa ating Ama. Ibig sabihin, ito na paliwanag ang ating Panginoon ay tulay. Tulay ang ating Panginoon. Siya ang tulay patungo sa Ama, sa langit. Siya ang tulay natin. Pag tumawag tayo, pag nagdasal tayo sa huli, di ba merong sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, siya ang tulay, siya ang gabay patungo sa buhay na walang hanggan. Yan. Tapos nakalagay dito, kundi sa pamamagitan ko sa pag-uusap nito, si Jesus ang dahilan ng kanyang pagkakatawan tao, kamatayan at pagkabuhay na muli, at iyon ay upang magkaroon ng daan patungo sa kalangitan. Ibig sabihin, siya ay nabuhay, nagkatawang tao. Siya ay namatay sa krus at siya ay nabuhay. Ginawa niya yung tatlo na yun para ipakita sa lahat na siya ang tulay, siya ang gabay patungo sa tama, sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo makatawid sa Ama, makapunta ang puso natin sa Ama. Nang nilikha ng Diyos sila Eva at Adan, ginawa niya silang perpekto at lahat ay naparaan ng ibig sabihin. Ito na kahit hinabasa ko lang. Ibig sabihin, una pa lang, create pa lang ng Diyos ang mundo, sila Eva at Adan. Kaya diba, perfecto silang tao, perfecto silang ginawa ng Diyos. Pero nagkasala sila dahil kay Satan. Kinain nila ang mansanas at nagkaroon sila ng mga kasalanan. Ibig sabihin, yung ating Panginoon ay perfecto rin kasi ginawa siya ng Diyos. Anak siya ng Diyos. Perfecto siyang dinala dito sa lupa ng katawang tao. Tayo may mga kasalanan na tayo hindi na tayo mawawala ng kasalanan kahit kailan, kasi nagkasala na tayo. Dahil sa Panginoong Jesucristo, siya ay perfecto. Pinako siya sa krus at dugo niya yung kabayaran ng ating kasalanan. Dahil sa perfectong tao na si Jesus, tayo ay magiging perfecto na rin.
magiging perfecto, tinubos niya bilang, kunyari ba, kunyari, may isa kang pera, may isa kang bato, yun. Diba dahil, yung bato na yun, dahil, mabigat sa timbangan, malaking bayad sa iyo. Pero dahil malaking bayad sa iyo, kailangan din makuha mo, parang makuha mo rin siya ng kabalyo niya, kapareho niya ng value. Ganun ang Panginoong Jesucristo. Sila Eva at Adan dati, nagkasala, perfecto sana sila, walang kasalanan. Pero dahil nagkasala sila, dahil kinain nila yung mansanas na bunga ng mansanas, nagkaroon ng kasalanan. Pero dahil si Jesucristo ay perfecto na tao, perfecto ginawa ng Diyos, walang kasalanan, kahit walang kasalanan ng Diyos, walang kasalanan si Jesucristo, perfecto siyang tao, kahit isa wala kang makikitang kasalanan niya. Kaya yung dugo niya inalay sa atin dahil mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ni Jesucristo. Siya yung perfectong nagtuwid sa atin, parang baloktod na tinidor. Tayo yung baloktot na tinidor. Tapos, kailangan na yung ng Panginoong Jesucristo para ma-straight yung buhay natin, mag-straight ulit. Bumalik tayo sa dati, sa permanent natin. Yung kasalanan, baloktot sa kutsara natin. Pero dahil nandiyan ang Panginoon, napantay ng Panginoong Jesucristo ang buhay natin. Nagkaroon ulit tayo ng panibagong pag-asa. Yun ang nakasulat. Kasi yung dati sila Eva at Adan, nagkasala, kinain nila dahil sinukso sila ni Satan, kinain nila yung mansanas. Dahil nagkabaloktod na tayo, nagkaroon na tayo ng kasalanan. Kaya ang Panginoong Jesucristo, pinayagan siya ng Diyos sa Ama na bumaba dito sa lupa na iligtas tayo sa kapamakan. Kasi kung hindi ginawa yan ng Panginoon, baka na-impyerno na tayo lahat. Baka napunta na tayo lahat sa kalaban, baka mapunta na tayo lahat. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, binaba niya ang isang anak niya na si Jesucristo. Nagpapako siya sa krus para matubos lahat ng kasalanan natin. Yun ang isipin nyo, mahal tayo ng Diyos. Kahit ano pang kasalanan mo, kahit ang dami mo ng kasalanan, dahil mahal ka ng Diyos, kaya niyang ibigay lahat para sa iyo. Nakasulat dito sa atin, ang dahilan kung bakit nagpunta si Jesus dito sa lupa at namatay sa krus upang maging perfectong handog. Ibig sabihin, totoo ngayon, perfectong handog. Parang siyang ihandog sa ating lahat. Handog para sa kapatawaran at kasalanan. Yun yung sa pamugitan niya naganap ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Siya ang daan, siya ang tulay, siya ang lahat Wala ka nang lahat kompleto ng binigay ng Panginoong Hesus Lahat ng binigay niya na pag-ibig. Kahit yung buhay niya, inalay niya para sa iyo. Dahil mahal tayo mga tao ng Diyos. Siya yung perfectong tao na hinandog bilang kabayaran ng lahat ng kasalanan natin. Kapatawaran ng lahat ng kasalanan natin. Napakagandang verse yung dahil yung dugo ni Kristo sa krus para sa kapatawaran ng mga kasalanan at gumanap ng buhay na walang hanggan. Pagkat sa biyaya kayo ay maliligtas. Ibig sabihin, biyaya yan ang binigay ni Lord, ang ating Panginoon na si Jesucristo, pinako sa krus para lahat tayo ay matubos. Lahat tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya yung handog. Siya yung inalay sa atin ng Panginoon. Inalay ng Diyos natin sa langit ang si Jesucristo para si Jesucristo siya ay si Jesucristo kasi perfecto na tao Siya yung daan para lahat ng tao na sumalampalataya sa Panginoong Jesucristo ay makakarating sa Ama sa langit. Siya yung tulay, siya yung gabay. Siya yung hari nating lahat. Siya yung savior natin, ang Panginoong Jesucristo. Kasi siya yung nagbigay ng tulay papunta sa Ama.
dakila ang Diyos kahit saan pa. Dakila. Si Jesucristo lang ang isang tao na kaya magpakamatay para sa pagmamahal niya sa mga tao. Dugo niya, inalay niya sa krus para lahat ng kasalanan natin mawala na. Dakila ang Diyos. Dakila si Jesucristo. At yun, magdadasal muna tayo bago tayo mag-off sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon namin na sa langit, sambahin ang ngalan mo. Ubwa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Sana po, patawarin niyo po sa lahat ng kasalanan ko. Salamat po kay Jesucristo dahil po sa tulong niya po nawala po lahat ng kasalanan namin. Nagkaroon po kami tulay papunta sa langit. At sana po, nalinis po kami ng dugo ni Jesucristo. Maraming salamat po sa buhay niyang ilaan para sa amin. Maraming salamat Panginoong Jesucristo sa buhay na ibinigay niya sa amin, sa buhay niyang nilaan para sa amin, para mabayaran lahat ng kasalanan namin. At maraming salamat po sa biyaya na tatanggap namin araw-araw. Amen. Nangalan naman natin si Jesucristo. Yun lang, si Jesucristo, tandaan nyo, siya ang dahilan kung bakit makakarating tayo sa langit. Yun lang. May parto pa to Let's go.